Ayan, good morning po sa bawat isa. And we invite everyone to come sa ating church as we start. No? And reminder po sa mga worker, we have a meeting mamayang 4 p.m. after ng Nations Kids. At it is mandatory po para sa ating planning and goals for the ministry of the church. So as we start, let's start as we read the Word of God this morning. And kung meron po kayo mga Bible, samahan po ako sa aklat ng Psalms, chapter 100, verse 1 hanggang verse 5. Babasahin po natin sa NIV. And meron din po tayong naka-flash sa screen. Sige po, Psalms chapter 100, verse 1. Shout for joy to the Lord, all the earth. Worship the Lord with gladness. Come before Him with joyful songs. Know that the Lord is God. It is He who made us, and we are His. We are His people, the sheep of His pasture. Enter His gates with thanksgiving, and His courts with praise. Give thanks to Him and praise His name. For the Lord is good, and His love endures forever. In faithfulness continue through all generations. Let us pray. Father, we thank You this morning, and we are humble and excited, O God, to give praise. Salamat sa pagkatalan namin na Ikaw yung Diyos na nagbibigay ng kalakasan, nag-iingat sa amin, Panginoon, sa buong maghapon, at Ikaw yung Diyos na nagmamahal sa amin. Kaya so, bagang ito, allow us to express our love through joyful song and worship, O God, nang sa gayon patuloy ka po maitaas sa lugar na ito sa aming mga buhay. Kaya patuloy ko po namin pinupuri, tinatangkila, sinasamba sa araw na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen, praise God. And as we worship our Lord, tingin muna natin yung pagkabayin sa atin yung pagkatapos ng puso natin. Because we know that when we receive Christ, sinabi niya na tayo ay kanyang dito. So let us check our hearts and idulog natin sa Panginoon. Ang puso ko'y idulog sa'yo.
all the glory, praise, and honor as we sing. And declare that you are the King of Majesty, God. That there is no other King. Amen? So let us praise and worship our God. Taas natin yung kamay natin, pampakan natin siya. Amen. Hallelujah. Pampakan natin gawin natin ang mga Diyos. Amen. Father, God, God, and God, siya. Hallelujah. You know that I love you. You know that I want to know you so much more. More than I have before. These words are from my heart. These words are not me. I will live for you. 'Cause I am devoted to you. Keep on singing. Keep on dancing. I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. You know that I love you. You know that I want to know you so much more. More than I have before. These words are from my heart. These words are not made up. I will live for you. I am devoted to you. I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you, Jesus. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Keep on dancing. I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you, Jesus. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you, forever. And forever and ever I give my praises to you, hallelujah. And forever and ever I give my praises to you. Amen. Hallelujah. Praise God. Pinagpala po ba tayo? Amen. And one of the things na dapat nating ma-realize as we sing para sa Panginoon, that the only thing na i-contribute natin sa kaligtasan natin ay ang kasalanan natin. So sometimes it is a barrier against us and God kasi nakikita natin yung kasalanan natin. But remember, in front of the cross, there is salvation. And only because we are sinners that we are able to have that salvation. Amen? So as we sing this song, let us stood before God and ask God, Lord, nandito po ako ngayon sa iyong harapan. Amen? Let us tell God, Lord, this is my heart. Let us sing.
You stood before creation, eternity in your hand. You spoke the earth into motion, my soul now to stand, 'cause you stood before my failure. You stood before my failures. You carried the cross for my shame. My sin weighed upon your shoulders. My soul now. What can I say? There's nothing over. What can I do? Hallelujah. But to offer this heart, oh God, completely to you. Hallelujah. So I walk upon salvation, your spirit alive in me. Yes, Lord. This life to declare your promise. My soul now to stand. What did I say? What can I say? There's only the Lord my God. What can I do? Just to be at the cross of God. But to offer this heart, oh God, completely to you. What can I say, Lord? So what can I say? Oh, what can I do? But to offer this heart, oh God, completely to you, Lord. Let us sing, church. I'll stand on side, heart repentant. Worship God. Your purpose is to glorify God. Never mo God. Taas mo yung pangalan ng Panginoon. You are forgiven. You are forgiven. Yan sa amin ng Panginoon. Ito, what will be changed in the sanctification process of God. Because you are justified. So I'll stand with you, God. I'll stand with arms high and heart abandoned, in all to the one who gave me, Lord. So I'll stand.
your grace, O Lord. We see, Panginoon, kung gaano katakilan, gaano kabuti, O God. And we are in awe of you, O God. That's why we continue to sing, O God, to glorify you, to magnify your name in our lives. Hallelujah. Give your all in all to God. So we'll see how great is our God. How great you are, how great you are. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. The splendor of the King, clothed in majesty. Come on, church, let's sing. Let all the earth rejoice. Let all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide. It trembles at his voice. It trembles at his voice. How great is our God?
Sabihin mo sa Panginoon namin po, tulad ni Samuel, kaya sabi niya, Panginoon, nandito ako, Panginoon. Tutugon ang Panginoon sa amin ngayon. Dahil ano pa yung sinasabi ng kaaway, tutugon ang Panginoon. We cast out the spirit of fear, darkness. We cast it out, God, out in the name of Jesus. Oh, the Holy Spirit, surround this place with your love and dwell in our hearts. It's our God, oh, we'll sing aloud. It's over to sing how great is our God. Sabi Lord, tataas ka namin, pinupuhin, pinapasalamatan. It is just a privilege to sing. It is just a privilege, Lord God, na pumingin ka. Because it is all you. Done it all, Panginoon, para sa amin. And naman, as we hear your word, O God, prepare our hearts. Hukayin mo yung puso namin and ready mo, Lord God, so that we will receive your word in spirit and in truth that invited everything, Lord God, so that we will be able to be vulnerable in front of you, Panginoon. We thank you, Lord. In the name of your Son, our Lord Jesus Christ. Amen. Praise God. Nakaupo na ba tayo lahat? Magandang araw po sa ating lahat. Praise the Lord. Masarap awitin yung kadakilaan ng Panginoon. So, the Lord is so great and hindi natin kayang sukatin yung kadakilaan ng meron siya. Amen? Hindi natin kayang isipin or unawain kung gaano kalawak, kalaki, no? Kadakila yung ating Diyos. Amen? Kaya hindi rin natin pwedeng i-box yung hangganan ng ating pagsamba sa Kanya. Amen. Amen? Hindi natin pwedeng sukatin sa pamamaraan ng kaisipan ng tao yung pagsamba natin sa Panginoon. So as we worship Him at sa patuloy na pagsamba natin sa Kanya, yes, we're able to exhort the Lord. Pero binabalik sa puso natin yung kapayapaan. Amen? Sa kabila ng mga pinagdadaanan natin, I know na natututo tayong ipagkatiwala at isuko lahat yon sa Panginoon. Just like yung ating pag-aaralan ngayon sa pagpapatuloy po ng ating series sa Genesis. So last time we were able to understand yung relationship na meron si Abraham kay Abimelech, which is a title of the king during that time. At paano pinakita dito ng Panginoon yung kanyang pagiging sovereign sa ating mga buhay at yung pagtitiwala na meron si Abraham sa kanya. So let's continue our series. So dito na po tayo sa Genesis chapter 22. Naka-live tayo, no? So binabati ko po yung mga nanonood sa atin through Facebook Live or mga makakapanood nito as a recorded service. Susunod na araw, so we're praying na kayo po ay nasa mabuting maayos na kalagayan. At samahan po namin kayo, samahan niyo po kami sa patuloy na paglago at masakapan tayo ng mga bagay na kailangan natin as we continue our faith habang nandito pa po tayo sa lupa. So kung nariyan na po kayo sa Genesis chapter 22, magbabasa po ako sa Tagalog. Ito po ay patungkol sa pagbibigay ng Diyos. Sinasabi nga dito na test kay Abraham. Anong klaseng challenge nga ba ito? So 22 verse 1 to 19, sabi po dito, pagkalipas ng ilang panahon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos, Abraham, narito po ako, tugon naman niya. Sinabi sa kanya, isama mo ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak na si Isaac at magpunta kayo sa lupain ng Moriah. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo
at ihandog mo siya sa akin. Kinabukasan, maagang bumangon si Abraham at nagsibak ng kahoy na gagamiting panggatong sa handog na susutugin. Inihanda niya ang asno at umalis kasama si Isaac at ang dalawang aliping lalaki papunta sa lugar na sinabi ng Diyos sa kanya. Nang ikatlong araw na ng paglalakbay, natanaw na nila ang dakong kanilang pupuntahan. Kaya't sinabi ni Abraham sa kanyang mga alipin, bantayan ninyo rito ang asno at kami na lamang ng bata ang aakyat sa bundok. Sasamba kami sa dako roon at babalikan namin kayo. Ipinapasan ni Abraham kay Isaac ang kahoy na panggatong. Dala naman niya ang apoy at patalim at magkasama silang lumakad. Tinawag ni Isaac ang pansin ng ama. Ama, ano yun anak? Tugon ni Abraham. Meron na tayong apoy at panggatong. Ngunit nasaan ang tupang ihahandog? Tanong ni Isaac. Sumagot si Abraham, anak, ang Diyos ang magbibigay niyon, kaya nagpatuloy sila sa paglalakad. Pagsapit nila sa lugar na itinuro ng Diyos, gumawa ng altar si Abraham. Inayos niya sa ibabaw nito ang panggatong at inihaga si Isaac matapos kapusin. Nang sasaksakin niya na ang bata, tinawag siya ng anghel ni Yahweh at mula sa langit ay sinabi, Abraham, Abraham. Narito po ako, sagot ni Abraham. Sinabi ng anghel, huwag mong patayin ang bata. Huwag mo siyang saktan. Natitiyak mo ngayong handa kang sumunod sa Diyos sapagkat hindi mo ipinagkait sa Kanya ang kaisa-isa mong anak. Paglingon niya ay may nakita siyang isang lalaking tupa na ang mga sungay ay napagsabit sa mga sanga ng kahoy. Ito ang kinuha ni Abraham at inihandog sa halip na ang kanyang anak. Kaya ang lugar na iyon ay tinawag ni Abraham na si Yahweh ang nagkakaloob. At hanggang ngayon, sinasabi ng mga tao, sa bundok ni Yahweh ay may nakalaan. Mula sa langit, nagsalitang muli kay Abraham ang anghel ni Yahweh. Ako'y nangangako sa pamamagitan ng aking pangalan na Yahweh, sapagkat hindi mo ipinagkait sa akin ang kaisa-isa mong anak, pagpapalain kita, ang lahi mo'y magiging sindangin ng bituin sa langit at ng lupain sa dagat. Sasakupin nila ang mga lungsod ng kanilang mga kaaway. Sa pamamagitan ng iyong lahi, pagpapalain ang lahat ng bansa ng daigdig, sapagkat sinunod mo ang aking utos. 19. Binalikan ni Abraham ang kanyang mga alipin at sama-sama silang umuwi sa Beersheba. Ipagpalain po ang pagkakabasa ng salita ng Panginoon. Tayo manalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa kalayaan na ipagpatuloy ang series na ito as we study your word. Dalangin namin na bigyan niyo po kami ng pangunawa sa pamamagitan ng iyong banal na spirito upang makuha po namin ang mga bagay na nais mo for our instructions, Lord, for our comfort, encouragement, and continuous equipping sa paglago namin sa pananampalataya. Help us, Lord, na makita rin yung mga areas ng aming mga buhay na nangangailangan, Panginoon, ng hilong or healing galing sa iyo concerning our faith at kung paano ba namin susundan yung example na yung ibigay sa pamamagitan ng buhay po ng iyong lingkod na si Abraham at ni Isaac. Maraming salamat ang sa iyong kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. So binasa natin, no? Ito ay isa sa mga very common na tinuturo sa Sunday school. When Abraham was asked by the Lord, not actually asked, but commanded by the Lord na i-offer yung kanyang kaisa-isang anak. So kung i-review natin yung mga pangyayari sa mga previous chapters, makikita natin that the Lord has made a promise to Abraham na ikaw ay magiging father of many nations. Na mula sa lahi mo ay marami ang uusbong ng mga lahi at sila ay makakapagbigay kaluwalhatian sa akin. And then fast forward to the timeline of Abraham, tumanda na siya, nasa maging 100 years old siya. Hindi pa din sila nagkaanak ni Sarah, maliban na lang kay Ishmael na anak niya sa kanyang alipin. But nevertheless, the Lord's promise has started to be fulfilled sa pamamagitan ni Isaac. And then fast forward sa time na ito, Abraham is already 130 years old. And then the Lord is instructing Abraham, yung kaisa-isa mong anak na minamahal mo, gawin mong alay sa akin. So, sa pakiramdam ni Abraham, siguro kung ako, parang mapapatanong ako, hindi lang ako siguro kayo din. How come na yung tanging susi para sa katuparan ng pangako mo sa akin ay hihingin mo sa akin para patayin ko at ihandog sa iyo? But nevertheless, Abraham obeyed what the Lord has commanded him to do. Kasi we all know that this story talks about faith. Pero anong klaseng pananampalataya ba yung example ni Abraham na pwede natin gawin?
May nabasa akong article kahapon about this, habang pinag-aaralan ko yung mga talatang ito. And there was this man sa Amerika na binaril yung kanyang 2-year-old na anak sa ulo. Kasi this is the message of the Lord daw sa kanya. Sabi sa kanya ng Panginoon, kasi nag-devotion siya. Yan siguro yung nabasa niya. And then sabi sa kanya daw ng Lord is, patayin mo ang iyong anak, 2 years old yun, babae pala, daughter, palagay ko. So naalala ko si Dalia, mag 2 years old. Okay? Parang kasi liit lang ni Dalia. Then sabi daw sa kanya ng Lord is, pamilin niya yung kanyang anak as an offering to God. And then pagkatapos ng parilin, dumakad siya sa hali, pakiitin yung patay na katawan ng kanyang anak. Then syempre, hinuli siya, i-arresto siya, and then tinanong siya kung bakit niya ginawa. And then he said, nakabase daw yun sa kautusan ng Diyos na sinunod niya nung binasa niya yung kwento ng Abraham na kay Isaac. And then sabi sa kanya, ano reason ginawa ko yun? Para daw maligtas yung kapatid niya. Kasi yun daw yung covenant ng Lord. Na kapag hindi daw siya nag-hesitate na i-offer yung kanyang brother at yung kanyang daughter sa Lord, papatayin, hindi maliligtas ang kanyang brother. So, I know that this case is not that isolated kasi maraming mga tao na rin ang nakagawa ng ganitong klaseng krimen or somehow mga kulto na nag-evolve throughout the years with this kind of practice na nagsasabi na in order for their prayers to be heard by the Lord, that in order for them to please God, may mga buhay sila na kailangan ialay. Actually, hindi na bago ito. Because this is the same practice na ginagawa doon sa bayan kung saan ang galing si Abraham bago siya tinawag ng Panginoon. Pinapatay nila yung mga bata, i-sacrifice yung mga bata, lalaki, babae, mga buntis, as a form of offering to their God para i-please yung Diyos nila. So, grabe yung klase kung sabihin natin pananampalataya ng mga taong ito. But ano ba yung require ng Lord na klase ng pananampalataya sa atin? And what can we learn out of this story? Kasi it's very dangerous for us na ganitong klaseng pananampalataya. Grabe. Kaya ang title ng message natin ngayon is grabe. Faith so radical. Sino gusto magkaroon ng radical faith dito? Ano ibig sabihin ng pagiging radical, Pastor? There are three elements are present when we talk about pagiging radical. Una, unwavering. Hindi nagbabago. Okay? Pangalawa, it's so bold. Na yung actions mo, yung buhay mo, naghahayag doon sa pananampalataya mo. And number 3, it changes the people's perception about a certain thing. Ibig sabihin, sino dito yung gusto magkaroon ng pananampalataya na hindi nagbabago kahit ng sitwasyon? Sino dito yung gusto magkaroon ng klase ng pananampalataya na kayang makita ng mga tao sa buhay mo yung level ng pananampalataya na meron ka? Sino dito yung may klase, yung gusto magkaroon ng klase ng pananampalataya na yung buhay ng ibang tao mababago dahil nakita nila yung pananampalataya? Not so radical to the point na yung anak ko na si Dalia, sa papamilin ko, I cannot imagine even, paluin ang sakit sa puso, di ba? But, gaano tayo dapat maging kaingat when it comes to praying for a radical faith? Are you ready? Amen. Tingnan po natin yung background ng story. Next natin. So ito po, nakalagay kasi dito sa Tagalog na binasa ko, bata. Okay? Sa English is lad. Pero kung pag-aaralan po natin yung history, okay? Coming from the Jewish historians at yung original na pagkakasulat ng portion dito ng Biblia, malalaman po natin na hindi na bata si Isaac during this time. Okay, sabi ng iba kasi lalo sa Sunday school, 8 years old, yung iba sinasabi 13 years old. But according to Josephus, the greatest Jewish historian, during this time, Abraham is already 130 years old. And then Isaac, since pinanganak si Isaac ng 100 si Abraham, Isaac is already somehow between 30 years old, sabi na 25 to 38 years old. So meron na siyang kakayahan na mag-decide para sa kanyang sarili. And seeing this, yung tatay is 130 years old. Parang kung ako, igagapos ako ng tatay ko, Dad, ano gagawin mo sa akin? Iaalin. Kakawala ako. Tutulak ko siya, tatakbo ako. But what are the things that we can see here that talks about the radical faith?
kayong mag-amay. Amen? So, Abraham's relationship with God has already deepened, lumalim na through the years of his victories in failure. Pinag-aralan natin. Amen? Yung victory niya sa pagliligtas niya kay Lot, pakikipaglaban sa 5 hari, pag-offer niya kay Melchizedek, ang dami ng tagumpay ni Abraham. But throughout the years of his life, ang dami rin ng failure niya. Pinangunahan niya yung Diyos. He engaged with coitus, or sabihin natin, sexual intercourse with yung kanyang alipin para pangunahan yung kagustuhan ng Diyos na magkaroon siya ng anak. Nagkamali siya ng decision na niloko niya yung hari 2 beses. Sinasabi niya na si Sarah ay kanyang kapatid. Ang dami ng mali na desisyon na nagawa ni Abraham. Ang dami rin ng tagumpay ni Abraham sa buhay. Which makes us, everyone here, na panoodin ni Abraham. Amen? Sino dito yung mga dumaan sa mga maling desisyon sa buhay? Failures. We've all done that. Amen? Pastor, paano magiging father of faith? Yan, ganun yung ginawa niya. Pinakunahan niya yung plano ng Diyos sa kanya. Paano siya magiging father of faith? Nilinlak niya yung hari ng Ehipto. Nilinlak niya si Abimelech. We will see na hindi pala nakabase, sabi ko nga nakaraan, sa faithfulness natin, kundi sa kung anong kayang gawin ng Diyos sa buhay natin. Yung progress natin bilang mga mananampalataya. So that's me kasi wala pala tayo, talaga tayong kanyang pagmalaki sa Panginoon. Si Abraham mismo, before the Lord tested him to this point, ang dami na ng kabiguan na kanyang naranasan at ang dami na rin ng tagumpay na kanyang naranasan. So sino dito yung willing na i-challenge din? That's the Lord. Okay, to make your faith be radical. Hindi man sa pamamaraan ng klase. Alam ko lahat tayo dito ay dumadaan sa pagsubok. Pwede sa school, amen, sa buhay sa pamilya, finances, or ministry-wise. Lahat yan ay pinapayagan ng Diyos para i-bring out yung kanyang purpose sa buhay natin. So in those kind of situations, paano nga ba tayo magkakaroon ng radical faith? So Abraham's faith has been tested many times. Next po natin na table. Jake pa sabi ko kanina. Shout out Jake. Kaya mo yan. Okay? Makakasama tayo ngayon na nag-exam. Okay, so Abraham's response to God's command illustrates his unwavering faith. It's one of the elements ng pagiging radical. And immediate obedience. So despite the heavily demanding sacrifice, sabi sa kanya ng Panginoon Diyos, isama mo yung iyong anak at ialay mo siya sa akin. Anong sabi niya? Here I am. Andito po ako. So we, as today's believers, should respond with the same boldness when God puts us into situation where our faith can be tested. Kasi sabi natin, gusto natin magkaroon ng radical faith. A resounding faith that will make others see na yung Diyos mo, gusto mo rin maging Diyos. Na yung Panginoon na sinasabi mo, na pinapanampalatayanan mo, gusto ko rin siyang maging Panginoon sa buhay mo. So radical that it can result into transformation of lives ng mga tao sa paligid natin. So paano nga ba magkaroon ng ganong klase ng pananampalataya? So there are 3 things, 3 points na makikita natin sa story para masabi natin ito pala yung klase ng pananampalataya na meron si Abraham. Ito rin yung bagay na gusto kong ipag-pray sa Panginoon na ituro mo sa akin. Not to the point again, nagagawin natin yung klase ng sacrifice because the Lord has a purpose for that at dadaanan po natin yun mamaya. Okay? So, again, sino ready? Karoon na radical faith. Amen. So, number 1, amen. We often face situations that require us to act based on what we believe. Ang ginagawa ba natin sa buhay is based on our convictions. Let's say, for example, I'm saying sa aking kapwa, sa mga kapatid ko, pamilya ko, sa mga tao na kapaligid sa akin, guys, I'm a Christian. Ako ay mananampalataya ng Panginoong Jesus. Pero pwede ba nilang makita sa buhay ko na hindi ako nananalangin? Pwede ba nilang makita sa buhay ko na kung ano-ano lumalabas sa bibig ko? Pwede ba nilang makita sa buhay ko na nagnanakaw ako at pumapatay ako? Because those are totally opposite of the teachings of Christ. Amen? So, essentially, kung ano yung pinapanampalataya na natin at dumaan tayo sa iba't ibang sitwasyon ng buhay, yun yung dapat na lumalabas sa atin. But again, kagaya na sabi ko, just like Abraham, may mga pagkakataon na sumasablay po tayo.
That's why the Lord allows us to undergo several testings of our faith para i-refine tayo. Siguro, this my presumption, kung halimbawa nanganak agad si Abraham at si Sarah when Abraham was 50 years old, kung sinabi ng Panginoon kay Abraham na, okay, ikaw yung magiging father of many nations, or when he was 75, tapos next year, nagkaroon ka agad sila ng anak, wala masyadong pagsubok na pinagdaanan, at hiningi sa kanya ng Diyos na iala yung kanyang anak, do you think he will respond Ira? I doubt. Maaaring oo, maaaring hindi. But the certainty of the story, dahil sa dami ng proseso to refine his faith, wala nang doubt si Abraham during that time. At dahil kilala niya yung Diyos niya, yun yung nakita sa actions niya. Nakuha po natin, church. Amen. Okay? So, wait lang. Just as Abraham obeyed based on how we have known God, we are called to apply what our faith demands. Ito ha, yung actions natin that demonstrates our faith, okay, is the evidence kung gaano natin kalalim kakilala ng Diyos. Yung actions natin, which are demonstrations of our faith, are the evidences, or is the evidence of how we know God. Kung gaano natin kakilala ng Diyos sa buhay natin, sa tanim ng Diyos. It's basically the same na nangyari kay Abraham. So the first point is, sabi natin po, faith is seen in action. Hindi ko pwedeng sabihin just like what James is talking about sa bagong tipan. Nananampalataya ako, Kristiyano ako, ito yung pinaniniwalaan ko, pero iba yung makikita sa buhay. It's basically the same. Sabihin ko sa mga pasyente ko, sabihin, maging malusog kayo, ito yung mga dapat ninyong gawin, ito yung mga bagay na makakapagbigay kalusugan sa inyo, pero iba naman yung mga bagay na ginagawa. Ibig sabihin, lack of conviction. So kung malalim yung conviction natin sa pananampalataya na meron tayo, so yun din yung makikita sa actions natin. Hindi ako pwedeng magbenta ng pampasyay ng sapatos, kung yung sapatos ko mismo hindi makita. Amen? So dapat makikita sa action natin yung ating pananampalataya. So paano natin mapaprocess? Ano yung proseso ng actions? May tatlong bagay na pinakita sa atin si Abraham at si Isaac. Ito po yan. Okay, next natin. So how faith can be put into action? Unang-una, obedience. Let us make sure na yung ina-act out natin is as a result of what the Lord is instructing us to do. Hindi ako pwedeng magsabi na, okay, Kristiyano ako, mananampalataya ako, puntaan ko yung bundok na yung kaagad. Pala may mga cannibal doon, hindi na ako makabalik ng buhay. Hindi ganun ang instruction ng Lord sa akin. Kaya nga kita ginawang nurse, kaya nga kita ginawang teacher, kasi dito kita gustong dalhin sa Tandingan Church. Hindi tayo pwedeng maging radical in a sense na nawawalan tayo ng discernment sa instructions ng Lord. Kagaya ng kwento na sinabi ko kanina. This is just the point in biblical history na hiningi ng Diyos ang pag-aalay ng anak. Hindi na nangyari mo sa Tandingan Church. Okay? Sa Tandingan. Pangalawang bagay na nangyari ito, siya na mismo yung gumawa. His own sacrifice. Kung siya ay nag-embrace ng kalikasan natin bilang mga tao at binigay niya yung buhay niya para sa natin. Sa Tandingan Church. And never again, hindi na po siya hiningi ng Diyos sa kahit kanino. So there should be a point first of obedience sa pinapagawa sa iyo ng Lord before you act your faith out. Pangalawa, there should be the element of participation. Hindi pwedeng susunod lang tayo sa gusto ipagawa sa atin ng Lord, pero iba yung paraan o direksyon na gusto natin. Just like Abraham. Sabi sa kanya ng Diyos, dito mo ialay sa Mount Moriah. By the way, Moriah is Jerusalem. See? Kung saan binigay ng Panginoon na kanyang buhay para sa atin. It's basically the same place kung saan pinakita yung foreshadowing of our salvation. So, 3 araw na biyahe. Hindi yung, okay Lord, tapos kinabukasan, layo kasi ng Lord, dito na lang ako magawa ng altar, dito ko na lang ialay yung anak ko sa iyo. Ganun.
Meron siyang participation sa kung anong gusto gawin ng Diyos. And at the same time, Isaac, being already young adult at this time of his life, he had known about the faith of Abraham. Natutunan niya yung klase ng pananampalataya na meron sa Abraham. Anong ebidensya? Alam niya kung paano mag-alay. Sabi niya, may dala tayong kahoy, nandiyan yung apoy, nandiyan yung kutsilyo or batalin. Nasaan yung alay, Dad? The Lord will provide. Wala kang nagkaroon na siya ng idea. Parang makutuhan. Makukuha po natin, church. But he did not resist. Hindi siya tumanggi. Kasi alam niya kung anong klase ng pananampalataya ang nilipay ng Diyos sa tatay niya. So it's basically the same thing that goes with us. We need to participate kung saan tayong direction dinadala ng Diyos. Just like what Pastor Kyle nakaraan sa sermon niya sa atin as one body. Ito yung direction ng Diyos sa atin. So as demonstration of our faith, we need to obey, and at the same time, kailangan natin sumunod doon sa kaparanan ng Diyos. At hindi natin siya dapat pinapaknan. Hindi sinabi niya sa akin na sige, ako naman iaalin ko, dito na lang para matapos na. Nagbuhat pa siya ng pangkatong. Nabigats natin, church. So it requires first obedience, next is participation. Gagawin natin kung ano yung pinapagawa ng Diyos, that's obedience. Participation, susunod tayo sa direction na gusto ng Diyos kung paano gagawin yun. And lastly, there's the element of sacrifice. At yun yung pinakamahirap. Marami sa atin, throughout the years of our faith, pananampalataya bilang nakos na, marami na tayo sa sacrifice, tama? Sino dito yung mga may na-sacrifice na? Out of your obedience to the Lord. Pwedeng career mo, pangarap mo, yung mga simple routines mo sa buhay, even your Sundays. Alam niyo ba sa pagod ng trabaho natin, minsan gusto mo lang sa bahay ka mag-Sunday. Amen? But we are here, kaya sabihin mo sa katabi mo, and blessed kasi nandito ka. It's a sacrifice which is made out of obedience. Again, church, hindi pwedeng sacrifice ng sacrifice, pero walang obedience. Hindi ko pwedeng ialay si Dalia sa Diyos at gawin siyang offering. Kasi hindi naman yun yung pinapa-obey sa akin ng Lord. Ang dami ng mga mananampalataya na inuuna yung sakripisyo bago yung obedience. But again, the story tells us, siguruhin mo muna na pinapagawa sa ng Lord yan. Hingin mo yung direction ng Lord, sundin mo yan, and then, make the necessary sacrifices. May mga bagay ka na kailangan i-give. Is the Lord speaking to you this morning? Kasi grabe yung pangungusap ng Diyos din sa akin habang pinag-aaralan ko ito. So, parang clear, dapat kausapin niya din kayo. Is that an amen, church? So again, in order for us to have radical faith so radical, we need to translate our faith into actions. Dapat nakikita sa buhay natin yung pinapaniwalaan natin. At paano siya makikita sa buhay natin? Siguruhin natin na sinusunod natin kung anong instruction ng Lord. Here's His Word. Sundin natin yung direction na gusto ng Diyos as participation. And then we need to make the necessary sacrifices. Pangalawa, okay? So faith has a divine purpose. Ang dami ng mga bagay ngayon o mga tao talk about faith. Tama? Hindi lang sa Diyos kahit sa universe. I trust the universe that everything will be aligned according to my desire. Okay? Yung law of attraction, paniwalaan mo, i-claim mo, mapupunta sa iyo yan. Magkakaroon ka ng 7 digits account sa bangko, magkakaroon ka ng 15 na kotse, magkakaroon ka ng beach house, makakapangasawa ka ng mayaman, makakapunta ka ng ibang bansa. Doon ang get of those things ay hindi mali. Kailan magiging mali yun? Kung yung pagpapanampalataya natin sa mga bagay na yun, ay walang divine purpose. Sa Tanginan Church. Hindi tayo tinuturuan ng Lord na manampalataya para sa personal gains natin. There's always a divine purpose for that.
laging may eternal value. Next natin. So here's the evidence sa kwento ni Abraham. The narrative of Abraham's willingness to sacrifice Isaac serves as a profound, very obvious, symbolic parallel or the foreshadowing to God's ultimate sacrifice of His Son, Jesus Christ. Hindi ito basta-basta lang naging bahagi ng lumang tipan para turuan tayo kung paano magkaroon ng radical faith. Mayroong foreshadowing. Mayroong bagay na gustong ipakita ng Diyos kay Abraham noon pa na ang katuparan pala ay ang pagkamatay ni Kristo sa krus para sa buhay natin. Sa dating ng church. Yung lugar pa lang Moriah, sa Jerusalem, during the time of Jesus. Yung pag-akyat niya, nadala-dala yung panggatong when Jesus also carried the cross. Ilang araw, it took 3 days, no? Yung ating Panginoon bago na buhay ko. It took 3 days na sila ay nagbiyahe. So maraming parallel explanations about this one. You can study about the theological essence ng story na to at some point. But here's the thing. Ito ay pagpapakita kay Abraham ng kaligtasan na ibibigay ng Panginoon Jesus sa sarili. Sa Amen. In fact, when the Lord mentioned here, sabi niya dito, ibigay mo sa akin ng iyong anak, ang pinakamamahal ang kaisa-isa mong anak. Yung word na love, from the first 21 chapters of Genesis, mula Genesis 1:1, hindi na mention. Dito unang ginamit ang salitang love sa Bible. And it refers to the relationship of the Father to His Son. Amen? And then the word worship comes into the picture, which is also the first time na ginamit sa Bible. Nung natapos yung pag-alay, sabihin, may redemption na nangyari. So yung ram, yung ginamit ng Lord, in place of His Son, so nag-worship sila sa Panginoon, sa Diyos. So that demonstrates the kind of relationship that we should have sa ating Ama. Sa Amen, church. So may divine purpose yung pananampalataya. Okay? So Abraham's faith demonstrated the nature of our loving, sovereign, and saving God. Hindi, sabi ng Diyos, it's like the Lord is telling to Abraham, hindi ako kagaya ng Diyos na pinapanampalatayanan doon sa bayan na pinagalingan. Who would ask their people to sacrifice ang kanilang mga anak, ang kanilang mga mahal sa buhay, sundin sila sa harap. The Lord is basically teaching Abraham, iba ako sa mga Diyos-Diyosan ng mga tao. Sa Amen? May kilala ako na sinasamba talking about other sect, ibang sekta o ibang religion that their prophet would demand them to sacrifice their lives. Namatay ka sa ligmaan, ito yung makakatanggap ng malaking reward. Holy war. But Jesus is not like that. Siya mismo yung nagbigay ng buhay niya para maligtas. Sa Amen, church. So this part of the story in the Bible makes us see ano yung divine purpose ng faith ni Abraham during this time. The Lord wants him to understand na meron siyang loving, sovereign, and saving God. Which is the opposite doon sa pagkakaalam ni Abraham sa mga Diyos sa bayan na kanyang pinunggan. So anong application ito? Next natin natuturo. Okay, so as we put into action our faith today, it goes beyond our personal and deepest desires. I pray to become a registered nurse. I pray to become a pastor. I pray na magkaroon ng family. I pray politics na utak namin kasi hindi pa namin totally sa amin yun. I pray for the things na magpapasaya sa akin. But throughout the process, the Lord has taught me na sinasagot niya pala yung mga panalangin ko hindi lang para sa personal na kasiyahan ko. Para pala yun sa divine purpose. Amen? The same thing goes with all of you, church, with all of us. Anong hinihiling mo sa Diyos ngayon? Ano yung pinapanampalatayanan mo na nagkakaroon ka ng action, na
na nade-demonstrate sa buhay mo yung pananampalataya mo. Alam mo ba na hindi lang yan para sa'yo? Alam mo ba na hindi lang yan para i-fulfill yung deepest desires na meron ka? Para sa Kanya. So again, as we put into action, we need to understand that our faith is purpose for, next natin po, salvation of others. Lahat ng bagay na makukuha ka out of your faith, out of your trust sa Lord, out of the actions dahil sa pananampalataya ngayon, ibibigay sa iyo ng Lord kung may divine purpose. At ano yung unang divine purpose na yun? Kaligtasan ng iba. The Lord spared Isaac. The action is foreshadowing of what Christ was going to do sa cross. So yung purpose ng sacrifice, one time lang yun yung paghingi kay Abraham. Para ipakita sa mga tao na ang Diyos ng sinasampalatayan ni Abraham ay naliligtas at hindi bumababa. Sa datingan, in fact, siya pa yung nagbigay ng buhay para sa atin. And the second reason kung bakit tayo tinuturuan ng Diyos naman ng palataya is for our God to reveal Himself to us as a sovereign and loving God. Sino dito yung mga may panalangin na nasagot? You are living a life of being a Christian. Marami ka na sacrifice. Marami na yung participation mo for the sake of the gospel. Pero nakikita niyo ba na hindi lang kayo sumasaya ng Lord? Na may mga taong naliligtas dahil sa pananampalataya ng meron ka. Kahit sabihin natin na material na bagay yan, hindi material na bagay yan. Pag yan dinrant ng Lord sa buhay mo, it means hindi lang yan para sa'yo, hindi para sa kaligtasan ng iba, at parang ihayag niya yung kanyang sarili bilang isang mapagmahal at kataas-taas ng Diyos. That's how He revealed Himself to Abraham during this time. Kaya kung mananalangin ka sa susunod, pray for those things. Alam mo, base sa pagkakakilala mo sa Diyos. Kasi hindi ako pwede mag-pray na, Lord, bigyan mo ako ng sindikato. Gusto ko mag-business, yung ano sana yung drugs, mga ganun. Kasi hindi ganun yung nature ng Lord. Hindi ako mag-pray ng ganun. So the things that I would need to pray for is accordance to how I know God. Ito yung gusto ng Diyos, ito yung ipag-pray ko. Ibibigay niya sa akin hindi lang para pasayahin ako, kundi para maligtas yung mga tao sa paligid ko at para mas makaya yung kanyang pag-ibig para sa akin. Sa Tanginan Church. That's how we can develop this radical faith. Nauunawaan natin na may divine purpose yung pananampalataya natin. Kaya kahit anong mangyari, hindi natin ito bibitaw. Amen? Pakisabi sa katabi, huwag kang bibitaw. And third thing, okay? Next. So we often face situations that demand response to God's call, but we always seem to be out of resources. Ano magkaroon na radical faith? Keep in mind. Ate Bon. Faith comes with provision. Amen? Si Abraham at si Isaac sent into that direction, going to the Moriah, to the Mount Moriah. Dala-dala nila kutsilyo, apoy, panggatong, pero walang iaalay. Inisip na ni Abraham, lamb. Okay? Tapos, ganun kabol yung kanyang faith kasi ang idea niya, according to Hebrews, pag pinatay niya yung kanyang anak, bubuhayin ito. That's possibility. Pero gusto mong ipakita ng Diyos na hindi nga ako pumapatay. Sa Tanginan. So the Lord has provided. Kaya nga tinawag yung bundok na Jehovah Jireh. Ibig sabihin, God provides. So kung saang direksyon ng buhay kayo dinadala ng Diyos ngayon, you act upon it out of obedience. Ikaw, nililid ka ng Lord pag-mission sa Africa, go for it. Nililid ka ng Lord to share with your classmate, go for it. Ang deepest desire is mag-mission sa kalayo-layuan to the ends of the earth. Okay? Pero hindi inaalis ng Lord yung kaklase mo na
irritable ka araw-araw at kinaiinisan mo, kasi din pala hindi mo pa siya sinishare, you need to go for it. So, nabigas natin, church. Okay? Yung Lord yung nagpo-provide ng kailangan mo para dalhin ka sa kung saan kanya gustong dalhin. Sabi nga ng mga lumang kasabihan, where God leads, He provides. Sa Tangiman Church. Okay. So we often face situations that demand a response to God's call, but again, we always seem to be out of resources. Sino sa inyo yung nandito nung una tayo kumakmak dito sa lupain na to? Anong itsura? Tingin-tingin mo sa picture. Grabe to. This is like ruins. Pero grabe yung condition ng Lord at hindi pa siya tapos. So, Tangiman, can you imagine kung nasaan ka 10 years ago, 15 years ago, at kung nasaan direction ka dinadala ng Lord ngayon? That means He has provided for you. Sa Tangiman. Yes, we had failures, we had mistakes, pero hindi nun binago yung plano ng Diyos sa buhay natin. Amen. Okay? So, here's the thing, paano yung application? Next natin article. It is essential for us to number one, since alam natin that faith comes with provision, we need to trust in His provision. Magtiwala. Darating yan. Darating. Kapag nag-uubusan ka na ngayon, kapag feeling mo, walang mangyayari, nag-uubusan ka na, darating. Ito na, Kuchilyo na buti na natigil pa ni Abraham. Abraham! Ano pag magpulat ito? Ay! Sino nagulat, di ba? Nagulat. Di ko alam kung paano niya napigilan yung bata. The Lord is always on time. Kailangan mo lang sumunod. Sa Tangiman Church, where there is God's instruction, we need to obey. We need to participate. We need to make sacrifices. Dapat tandaan natin na ginagawa natin yung mga bagay na ito kasi mayroong divine purpose ng Lord. It's for the salvation of others, for God's glory, for His sovereignty, for His loving nature to be revealed. Tandaan natin kung saan tayo dinadala ng Lord, mayroong provision. So number one, it is essential for us to trust in God's provision. Tapos, pag may provision na, sana huwag tayo mawala sa direksyon. Kasi ito yung pinag-pray natin eh. Lord, pag binigyan mo ako ng ganitong klaseng amount, i-sponsor ko talaga ito sa mission, Lord. Talagang gagamitin ko ito para sa equipping ng mga tao, makapag-disciple, maprovide yung materials, dumating yung provision. Lord, parang magandang ilagay mo na ito sa business. Palaguin ko muna. Doon sumasablay minsan ng mga ministers. Nagigets natin, church. Of course, alam ng Lord na mangyayari yun, but the situation reveals our hearts. Sino dito yung sumablay sa mga ganyan ba? Nag-pray tayo ng trabaho, nag-pray tayo ng promotion, nag-pray tayo ng opportunities, binigay ng Lord. Then all of a sudden, hindi natin ginamit yung provision para sa kung ano yung supposed to be layunin. Pero anong ginamit ni Abraham? Ang ginawa ni Abraham, nung dumating yung Ram, pala yung Ram, sige, tuloy ko pa rin sa anak. Sinasap niya pa rin yung anak niya, tapos kinain niya yung Ram. Hindi ganun. He knows kung anong intention ng provision ng Lord. And it should be for that purpose. So kapag sinagot ng Lord yung panalangin mo, nandiyan yung opportunity, nandiyan na yung financial, tangible, and intangible provisions, maging stricto ka sa kung saan mo dapat ilalagay. So that Amen, church. Because that is for His purpose. Ano yun? Salvation ng iba, and for His glory, ang dinamit. So that Amen, church. And to summarize, so 3 points lang yan. Madali siyang sa ulamin, no? Paano magkaroon ng radical faith? Hindi mo kailangan sacrifice yung anak mo. Hindi mo kailangan sugurin yung pinakaduluduluhang tribes. Hindi mo kailangan tumalon sa building para ipakita na kaya kang iligtas ng Diyos. Hindi mo kailangan magpatuklaw sa cobra para ipakita sa kanila na kaya kang protektahan ng Diyos.
Anong klase ng radicality na hinahanap sa pananampalataya? Is understanding that it requires action. May instruction ng Lord, sumunod ka. May direction na binigay ng Lord, mag-participate ka. Dahil ang sacrifice na binigay ng Lord, ibigay niya. Because definitely, yung kaya niyang ipalit is more than what we have sacrificed for. Amen, church? May pangalawa, faith has divine purpose. And that is for the salvation of others and to reveal God's sovereign and loving nature. And lastly, trust in God's provision. Kapag may provision, use that para sa purpose kung bakit ka nananampalataya. So tayo po lahat ito ngayon. So to conclude, and to challenge us, so let us always be reminded that God enables those he called to act. Lalong pinapangatan ng Diyos sa iyo kung paano makikilos sa pananampalataya. Siguro matagal na may pinapagawa sa iyo yung Diyos. Parang feeling mo lang hindi ka ready o ayaw mo pa kasi iisip mo kulang ka pa. Just like Abraham and Isaac, you just need to act upon it. Kailangan mo lang tugunan yung pagkakatawag. Amen? Just like Abraham saying, here I am, Lord. Lord, nandito po ako. Hindi pa ako ganun ka-able, hindi pa ako ganun ka-stable. Imagine mo na 30 years old, paglalakari mo ng 3 araw. Pagod mo. You just need to follow. You just need to work. Amen? And it requires sacrifice. Kailangan natin sacrifice. Sacrifice in a sense na ginagawa natin siya out of obedience. Amen? So let us have a faith that acts knowing that our faith has a purpose. And that is divine. May eternal value. Hindi naman para sa ating self-sufficiency, fulfillment ng personal or desires natin, pangarap ng sarili. Lahat ng pananampalataya na sinasagot ng Panginoon ay dapat magiging sa kaligtasan nila. At maghayag kung sino siya at kung galing niya tayo kamay. Amen? And if we are worried about resources, tangible o intangible resources, magpaprovide ng Panginoon. Minsan, sa pangunawa mo bilang tao, parang late, pero is always on time. Hindi maaga. Amen? Dahil lalo hindi huli. It's always on time. So keep the faith. Faith so radical. Okay, kayo na namin. Maraming Diyos, maraming salamat po sa bahagi ng ito, Panginoon, ng buhay ni Abraham. Hindi po basta-basta na dumating siya sa ganitong estado ng pananampalataya. Because you have refined him throughout the years. At ito rin yung klase ng pananampalataya na nakita ni Isaac. Sa buhay namin ngayon, Panginoon, maraming mga battles na rin ang aming napagtagumpayan. Maraming mga kabiguan na rin po aming naranasan. But thank you because we're still standing here today. Still learning about faith, still learning about you, still knowing you. Kaya turuan niyo po kami, Panginoon, na ma-develop sa aming mga sarili yung radical faith. Alam namin, Panginoon, na pinapayagan ko yung mga pagsubok na dumating sa aming buhay, hindi para siramin, patayin, saktan kami, bigyan kami ng kalungkutan or sorrow. But you allow those situations to refine us, to make our faith radical, that speaks a lot about you na nakikita ng mga tao sa paligid namin na gusto nilang maging Panginoon yung Panginoon namin. Na hindi nagbabago kahit ano man yung sitwasyon at resulta ito sa pagbabago ng buhay. Patawad, Panginoon, sa namin ng pagkakataon na nagdadoubt kami. But alam mo, Panginoon, prone po talaga kami doon. Alam mo, Panginoon, maaari talaga kami magkamali. That's why we thank you because mas higit ang iyong matapatan sa buhay ng bawat isa sa amin. Ano man po yung mga bagay na pinapanalangin namin ngayon, mga bagay na sinusunod namin out of faith, out of your instruction, tulungan niyo po kami na maging confident
simbolo po na katawan at dugo ng ating Panginoon. Through this grape juice at yung tinapay. So tawagin ko po si Pastor Rex para ipanalangin. Sige po, pinalaran niyo ang siguro na ito. Panginoon Diyos, maraming naman. Salamat po sa kabutihan. Lord, ikaw yung nag-iligo sa aming Panginoon para partake Panginoon sa gawain ito. Na ito rin yung Panginoon siguro para kung sa amin, Lord, parang araw. Gagawin namin ito hindi na dito sa lupang ito, kundi dyan sa iyong kaharian. Isang makakawagan, hindi na yung tintuloy na yung ginawa para sa buhay natin. Kaya naman, sa pagtingin namin na tinapay na ito at ang Diyos sa Kristo ko na nagtugo na yung katawan, nawal inisip mo kami Panginoon kung saan magpapalian, Lord God. Through your forgiveness, Panginoon sa amin, tuloy mo kami ibabay Panginoon sa iyong pagkanalan. Kaya niyataas mo namin ito sa harapan namin. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming naman tayo makakuha ng mga symbols na ito. Bilang bahagi ng katawan ng ating Panginoon na nilinis ng kanyang dugo, na-reinforce yung understanding natin na niligtas tayo ng Panginoon at tinutuan ng pananampalataya. Hindi lang para sa sarili natin, kundi para sa kaligtasan natin. Amen? Bilang bahagi ng katawan ng ating Panginoon, kailangan natin sundan yung layunin niya sa iglesia. That is to win more souls. Mas makilala yung pangalan ng Panginoon sa pamagitan ng buhay natin at actions natin. That we are serving a God who would want to reveal Himself as a loving and sovereign God. Isn't it a privilege na maging bahagi na yung buhay mo ay kayang gamitin ng Diyos para ipakita yung pag-ibig niya sa mga tao? Na yung buhay mo ay kayang gamitin ng Diyos para ipakita kung gaano siya katapat at kabuti? Na kahit may mga failures tayo, may mga tagumpay tayo sa buhay, may mga weaknesses tayo, mga strengths tayo, those things won't matter kasi yung kapangyarihan ng Diyos yung nag-reign sa buhay natin sa Tangian Church. So sa pagtanggap natin ng mga simbolong ito, let's be reminded na bilang isang iglesia, not just part of this local church, bahagi. Sabihin natin, descendants ni Abraham out of faith. We are not descendants biologically. Hindi tayo Hudyo. Pero tayo ay anak sa pananampalataya because of what the Lord has done for us. Pagkamatay ng ating Panginoon Jesus sa krus, tayo ay mayroong capacity, kakayahan, bahagi sa pagpapahusad ng kanyang kaharian sa lupa. Amen? So habang sila'y kumakain, dumampot si Jesus ng tinapay at matapos ang pasalamat sa Diyos na pinaghati-hati niyo, ibinigay sa mga alagad at sinabi, kunin niyo ito at kainin. Ito ang aming katawan. Tanggapin po natin ang simbolo ng katawan ng Panginoon. Pagkatapos dumampot siya ng kopa, nagpasalamat sa Diyos at binigay sa kanila. Sinabi niya kayong lahat ang uminom nito sapagkat ito ang aking dugo, nakatibayan ng tipan ng Diyos. Ito ang aking dugong ipinupuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng karamihan. Inumin po natin ang simbolo ng dugo ng Panginoon. Maraming salamat po Panginoon sa kalayaan at hikayan. Aming pananampalataya sa